I save talaga, sir. Malaki talaga yung na-save ko. Hindi ako masyadong nagba-bank na. Like, for example, ako kasi wala akong pamilya. So, iba-iba talaga tayo ng circumstances, ano. So, siguro naswerte lang talaga ako at ganito yung ano ko ngayon, yung sitwasyon ba. Are you an overseas qualified nurse who would like to take the first step of registration with the NMC? Well, one way to do that is by achieving 4 grade Bs on the Occupational English Test. OET is a language exam with an emphasis on real situations UK medical staff encounter on a daily basis. Here at IELTS Medical, we have qualified native English OET trained tutors who are ready, willing and able to provide you with the best learning experience. We've seen lots of EU and overseas qualified nurses through to a first-time OET pass, and we'd like to do the same for you. Inquire today about how we can assist you too. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very Nga po pala si Giselle. I live in the UK for 2.5 years now. And nakatira po ako sa countryside. Manong knows best. Naka-importante sa lahat is cheaper rent talaga. Yun talaga yung yung benefit for me na nakatira ka sa countryside. Tsaka mapayapa siya. Just quiet most of the time. Ano pa ba? Tapos magandang maglakad-lakad sa daan kasi walang masyadong tao, walang masyadong sasakyan. Tahimik talaga siya. I think yun yung mga main pros na mako-consider mo kung gusto mo tumira sa countries. Manong knows best. Yung negative, siguro kung sa akin nilagay ko sa pros yung quiet. Siguro magiging cons yun para sa iba. Lalo na kung nakasanayan mong magtrabaho sa city, ano. And then, mafe-feel nila na parang boring kasi nga walang masyadong nightlife, saka di masyadong maingay. And then, kung sa countryside ka naman, I think challenge din yung transportation. Kasi mas, kung kunwari, kung wala kang sasakyan, need mong mag-book ng taxi. At mahal siya. Aside sa mahal siya, need mo talaga siya i-book. Hindi ka makakapagsakay ng taxi na, kunwari, sa daan mo lang makikita. Kumpara nung nasa Pinas ka pa. And then, sa bus naman, dapat mong bantayan yung time na dadaan yung bus. Kasi pag ma-miss mo siya, dito sa countryside, ang mag-aantay ka ng mga 30 minutes to 1 hour. Unlike pag sa city ka, kunwari sa London, 5 to 10 minutes, nandyan na yung bus eh. So, malaking challenge talaga yung yung transport. It's the bus! The bus! Come on, you're gonna miss. Siguro, options mo sa food, tsaka sa mga kainan. Kasi, siya limited lang. Tsaka, walang masyadong delivery food. Meron din naman, pero yung options mo ba, yung like ang mga restaurant, may mga gusto kong kainan. Like for example, mga Italian, may mga feel mo din paminsan-minsan, hindi mo siya makukuha agad-agad sa countryside. Like sa place ko, parang remote kasi siya at isolated. Wala kami masyadong option na ganyan. Manong knows best. Pa naman kasi po nakatira po ako, house share po siya. Kasama ko po yung mga kaklase ko ng college. Same po kami nang dumating dito. So kaedad lang ko kami lahat. Yung rent namin is 725. So divide pa namin yan. Divide namin sa bahay po yun, sir, like a 3-bedroom. Tapos yung isa couple dun. So, okay lang. Okay na, no? Okay lang. Hindi kasi, pag sinabi mo kasing presyo yun, parang, baka makakuha ka ng room sa London. So, Oo, kaya nga. Kaya maraming ang hindi makapaniwala actually. Pero minsan bumababa pa yun kasi,
Ay, hindi na pala. I mean, yung electric bumababa kasi yung electric namin prepaid siya. So, depende din sa gamit namin. Like, kung may heater ba kami or wala. As for the electric naman, 120, yung range siya doon. 120 to 150 lang. Ang tipid. Wait. Hati kayo lahat nun. Hati okay may lahat nun. Like, ilagay natin 150 divided by 4. O, diba? Ang water namin is 40 lang. So, divide pa namin yan by 4. Parang unrealistic siya, sir, no? Kahit mag-isang bank lang ako, cover na lahat. Ano lang, siguro, syempre magpapadala pa rin sa Pinas, diba? Tapos, syempre, may mga ano din tayo, like, groceries. Yung groceries ko, 20 budget ko, 20 to 30 per week. Marami na yan kasi ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. So, madami na yan. Minsan may sobra pa sa last week ko. So, depende pa rin. Tapos, yung magbabank lang ako pag gusto ko magala. Gusto ko mag-travel. Ganun. Man knows best. Yung mahal yung transpo ko dyan, sir. Minsan nagre-range 150 siguro. Kasi dati night shift talaga ako. So, pag puro night shift ako, okay lang kasi kaya ang katawan ko pa parang na-use na sa nights. So, minsan pag maglo-long day ako, na ako magising pag umaga, nalilate magising. So, minsan nagta-taxi na lang. Kaya yun nagpapamahal sa sa transpo ko. Pero kung talagang ako, desidido na mag-bus lang, okay lang, 2 pounds lang. Yes. Pero ko lang yan, sir, yung daily expenses ko lang. Hindi pa dyan na nadala yung yung pinapadala ko sa bahay. Yung subscription ko sa, kunwari sa, sa union natin. Hindi ko pa dyan nadala actually. Man knows best. Sir, doon ka talaga makakaipon kasi ang very critical for me, in my own opinion lang. Ang first years mo talaga, like, dapat makasave ka ng emergency fund mo for the first year mo talaga. Kasi for me, pag na-save mo ng amount na yon, parang feeling ko parang wala na akong masyadong mabigat na dadalhin ba. I mean, yung yung parang may yung gusto mong gawin, magagawa ko na. Like, naka-travel ako ganyan, nang hindi ko na iniisip na mag-save talaga. Man knows best. Search muna nila kung ano ba talaga ang kanilang priority. Like, gusto ba talaga nilang mag-countryside or London? Kasi, pag pinilit mo naman ng isang tao na mag-countryside dahil nga matipid ka dito or makakasave, pero at the end of the day, hindi ka naman masaya. 'Di ba? Malulungkot ka lang. Kasi nga, one factor din is yung weather dito. 'Di ba? Nakakalungkot talaga ang weather dito. And then, yun nga, research talaga nila kung saan sila lugar na gustong pumunta. Kasi yung countryside, very quiet talaga siya at maboboring talaga yung mga tao pag pumunta dito kung hindi yan yung gusto mong lugar. And ano pa ba? Yun, nang siguro dapat practice ka to be self-reliant and flexible. Dapat marunong ka mag-adapt sa mga bagay-bagay, sa mga tao at sa environment mo. Kasi I think yan yung pinaka-importante. Magagamit mo yan sa life, sa work, and sa kahit sino mang tao na ma-encounter mo. And yun nga yung sinabi ko na sa first year mo sa pagtatrabaho as a nurse, secure mo talaga yung emergency fund mo. Kasi once makuha mo na yun, ma-secure mo siya, parang yun na, parang ka lang, parang may kind of freedom ka na mararamdaman sa self mo rin, na makukuha mo na yung mga gusto mo. And then, ma-follow na lang yung iba na plano mo din. And then, para sa akin, okay ang UK .
like enjoy UK and explore kasi very rich sila sa art, history, and culture. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.